4 oras. Ayon naman po sa kampo ni Vice President Jejo Marbinay, may kasunduan na daw sila noong dating BIR chief kaugnay naman ng settlement sa hindi nabayarang tax sa Makati nung panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor. May isa pa hong dam malapit sa Metro Manila na sobra-sobra raw ang tubig. Yan ang Wawa Dam sa Rizal. Ang tanong ngayon, bakit hindi raw gamitin ang Wawa Dam o yung tubig na galing dyan ngayong kinakapos ang tubig sa Angat Dam? Nakatutok si Marie Sumani. Para maibsan ang problema sa tubig sa Metro Manila, matagal nang iniaalok ng San Lorenzo Ruiz Builders and Developers Group ang tubig sa Wawa Dam sa Rodriguez Rizal, dating Montalban. Ang kumpanyang may water rights sa dam. Ayun nga nakakalungkot. Ang dami ng sumisigaw ng tubig. Yung ibang tao, 4 na araw na raw silang hindi naliligo. At nakikita ko, mukhang nagrarayot na roon sa pagpila sa pagkuha ng tubig. Eh nakita mo naman, gano'ng kalaki ang tubig na pinawawalan dito. Sa ngayon, maaaring nababaliwala lang ito. Pero sa lakas ng agos ng tubig ngayon dito sa Wawa Dam, katumbas niyan ay 400,000 na tankers ang supply ng tubig kada araw. Mula 1908 hanggang 1968, ginamit umano ang tubig dito pang supply sa Metro Manila. Natigil lang ng sa Angat Dam na kumuha ng supply ang MWSS. Hinala ng San Lorenzo Ruiz Builders, tila may mas malalim na dahilan daw kung bakit hindi pa rin sila tuluyang pinahihintulutang mag-supply ng tubig sa Metro Manila. Bakit nung ang Manila Water ang magde-develop neto, binigyan pa ng MWSS ng 732 million ang Manila Water na kinuha yon ng Manila Water sa mga consumers nila. Kaya nilang i-treat. Pero pag ako magde-develop, polluted. Ayaw nilang bumili sa akin miski na isang drop of water. Gusto ng Manila Water sila mag-develop at sila ang kumita rito. Pero marumi ang tubig na nasa Wawa Dam. Diretso daw kasi doon ang dumi galing sa isang malaking piggery, gayon din sa mga bahayan sa paligid ng Wawa. Gumawa po kami ng sulat para po na humingi po kami ng tulong na ipatigil na po ang pagtatapon ng mga waste product na nanggagaling po sa taas. Pero sabi ng MWSS, maaari naman daw linisin ang Wawa Dam. Ang mas problema, nasa may fault line daw ito kaya delikado. May issue rin tungkol sa water rights. Ang water rights niya, water permit ng water rights is only during rainy season. Hindi naman buong year yun na so he has to talk first with kung talagang he's claiming that he has the water rights. Gayon pa man bukas ang MWSS sa paggamit ng tubig sa Wawa Dam para sa Metro Manila. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Isang kapuso natin galing sa Visayas ang unang winner sa bagong game show sa GMA7. Ang swerteng-swerte sa 7, Spin It, Win It. Siya ang taga-Bacolod na si Arsenia Pilio na nanalo sa first episode kahapon. Ang napanalunan niyang cash prize, 420,000 pesos, tax-free. Hollywood news naman, nasa kulungan ng aktres na si Lindsay Lohan para sa kanyang 90-day prison sentence. Matapos ang maikling hearing, pinosasan si Lohan at dinala sa isang women's jail. Inaasahang mag-isa lang siyang mamamalagi sa kanyang selda. Pinatawan ng prison sentence si Lohan matapos ilang beses na di dumalo sa alcohol education class at sa court hearings. Ang mga ito ay nag-ugat sa kanyang driving and misdemeanor drug charges. Isa sa mga issue ng pagpapabotox ni Charis ang kanyang edad. Hindi raw ba masyado pang bata si Charis para sumailalim sa procedure na ito? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Patuloy pa rin pinag-uusapan ang kontrobersyal na pagpapabotox ng international singing sensation na si Charis. At hindi lang dito sa Pilipinas ito nabalita, kundi maging sa ilang entertainment at news program sa Amerika. Naging laman din ng mga entertainment blog sites at kalat na rin sa internet. Marami ang nagtaas ng kilay sa ginawang ito ng 18-year-old singer. Napakabata pa raw kasi ni Charis para sa ganitong klase ng procedure. Minabuti ng GMA News na kumonsulta sa isang plastic surgeon kung safe nga ba ang pagpapabotox lalo na ng isang teenager gaya ni Charis. At 18, you're considered an adult. So, age-wise, there's no contraindication for Botox injections. If done properly by an accredited plastic surgeon or dermatologist,
you do not expect any adverse complications. Ayon kay Dr. Lasa, ang Botox daw ang nangungunang non-surgical procedure at kadalasan ang nagpapa-inject daw nito ay nais na mawala ang wrinkles sa kanilang mukha. Pwede rin daw itong i-inject sa kilikili at palad para maiwasan ang labis na pagpapawis. Pero bukod sa cosmetic purposes, meron ding nagpapa-Botox para sa functional reasons. Sabi nga ng kampo ni Charisse, nagpa-Botox ang singer dahil daw sa isang kondisyon sa panga na nakahawig sa TMJ o temporomandibular joint disorder na nagresulta sa pananakit ng isang bahagi ng mukha at hindi raw for cosmetic purposes. Sumang-ayon naman si Dr. Lasa na maaaring lumaki at sumakit ang muscle sa ating mga panga dahil sa labis na pagnguya. If you always chew or you always grind your teeth, now overwork mo yung muscle na yan. So the muscle can get bigger. In fact, in patients with medical conditions, even below 18, you can inject Botox. Muli naming sinubukang tawagan si Dr. Vicky Bello para hingan ng reaksyon sa mga bumabatiko sa pagkapabotox ni Charisse, pero tumanggi na siyang magsalita. Kasalukuyan namang nasa Japan si Charisse kasama ang kanyang ina at hindi namin sila makontak. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. That's the hottest in showbiz. See you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.